Pakikwento naman po paano nag-umpisa itong violent incident sa inyong kapitbahay. Nag-umpisa ho yun nung alas 7 ho ng gabi. Nandun sila sa kapitbahay ko sa mataas yung kunting bahay ng kunti. Nandun sila nagiinuman. Pwede mo sabihin addict siya eh. So, alak at droga. Alak at droga. Allegation. Binubumba talaga na binubumba yung motor nila doon sa ang ingay. Pinabayaan ko na lang sila. Tapos nung mga alas 10 na ng gabi, bumaba yung yung bisita niya. Dala yung motor ni Gary Labanon. Pababa. Nung paakit na po siya, pinigilan ko na siyang paakitin dahil sabi ko, huwag niyo nang iakat yung motor kasi mag-iingay naman kayo dyan sa taas. Alas 10 na eh, yung gabi. Nung marinig ko ni Gary Labanon, nagsisigaw siya, nagalit. Huwag daw iuba yung motor. Ngayon, yung may dalang motor, binaba talaga niya, naniwala siya sa akin. Sumunod si Gary Labanon dun sa, kinuha niya yung motor. Sumugod doon sa amin, gate namin na malaki. Nagbomba siya ng motor. So, nag-iingay po talaga sila, nangiirita sila. Nangiirita talaga sila, nag-iingay talaga sila. Lumabas kami sa maliit na gate. Paglabas namin ng maliit na gate, bumaba siya sa kanyang motor, sinugod niya kahit nag-iitak niya kami. Nung sinugod kayo, pinagtataga kayo parehas, si Sir Jericho, sinamahan kayo, kaya napasa. Magkasunod lang po kami lumabas. Buti naman po, tumigil siya. Nakapasok ko kami sa loob ng gate naming maliit kaya may tama nga din siya sa likod. Sa likod po. May nakakita ba nung nangyari? Ang bahay lang ho kami, katatlo lang kasi yung bahay kami doon. Okay. Madalang ang bahay doon. Okay, pero pagkatapos noon, syempre sa lala ng tama nyo, tumakbo kayong ospital. Matagal pa po, mga alas 11 babaga dumating yung ambulansya. Grabe na ho yung dugo niya nun. Hindi na ho ako makatayo. Yun nga, yung daliri mo at the time, wala na. Tanggal Wala na po. Yung isa po, nakalaylay na lang po. Dalawang daliri ang natanggal sa'yo. Nag-report po agad kayo sa polis? Yung pulis po mismo nagdala sa amin sa ospital. Polis na ang Yung kasama ang ambulansya. Yung polis po, nag-direct filing kayo, pero pinabalik po kayo. Nireject yung kaso namin sa pagdating sa piskal eh. Bakit daw, sir? Mahina daw ebidensya eh. Yun ang paliwanag mali nila daw po ang, mali yung pagkagawa yata ng salaysay. Kasi yung investigador hindi rin naman nagpunta doon sa pinangyarihan. Colonel Paganas, magandang hapon po. Magandang hapon po, Atty. Colonel Paganas, alam niyo po yung incident ng frustrated murder na naganap dito between sila Sir Loreto at Sir Jericho Padolina? Opo, Chief of Police mismo ang nagpa-follow up po doon sa area. Yes, sir. So nakikita naman nila kami, at ako mismo, nakikita nila na hinahanap namin. Para sa ganun Yes. po, ay hindi na tayo dumaan sa mahabang proseso na yung pag-direct filing. So within 24 hours po na minanmanan po natin, talaga lang po na hindi natin siya nakita. Ang gusto ko lang i-confirm sa inyo yung sinabi ng piskalya na kailangan pa daw dumaan ng barangay conciliation, sir? Itong kaso? Yung investigator ko na nag-report ng case sa prosecutor, ay yun na po ang advice sa kanya ng prosecutor para mas maging matibay ang pag-file ng kaso laban doon sa suspect. Sa kaso ng frustrated homicide or at the very least serious physical injuries, ang kaparusahan ay lumalagpas ng 1 taong pagpapakulong. Kaya hindi na siya kasama doon sa mandatory barangay conciliation proceedings, di ba? Nagtataka lang ako kung bakit ni-reject ng piskalya ang filing. May hinanap ba pong ebidensyang karagdagan ng ating piskalya? Ayon sa ating pagka-unawa, ay para mas lalong mabigyan ng proseso dumaan sa barangay, pero dahil yung kaso po na yan ay hindi na para sa pambarangay, Yes. kaya inilibig nila sa kapulisan for direct filing. Kasi ako maninindig ako na hindi kailangan talaga dito ng barangay conciliation proceedings, no? Itong kaso pong final natin sa piskalya, ano ba po ang mga nakadikit noon? Noong time na yun, ano ba ang attachments, ano ba ang ebidensyang presenta natin? Doon sa investigator ko po, nai-attach naman niya lahat yung kanilang medical certificate at saka yung may mga pictures and yung sinumpaang salaysay ng biktima. Yun po ang nakapaloob doon sa case folder. Everyday po kasi na nade-delay ang kaso. Nakapanghinayang talaga. At naintindihan ko rin naman yung side ng ating kapulisan na you tried everything para maggumawa ng hot pursuit operation at mag-inquest na tayo. Pero tumakbo po talaga no? Meron kasing alegasyon na hindi lang alak ang kanilang ginagamit nung gabing yun. No? Kung hindi sila rin ay nagdodroga. Baka pwedeng paimbestigahan natin, sir. No? Itong si Gary Labanon na baka pwede rin natin siyang madawit sa krimen
na violation natin ng ating Anti-Dangerous Drugs Act natin, no? Comprehensive Anti-Dangerous Drugs Act natin. Sa panig ng kapulisan, attorney, lahat po ng dapat na malaman ay ating binusisi. At napagalaman po natin na siya ay previously may record at nakulong na rin. Pero napalaya siya sa plea bargaining. So kasama pa rin po doon sa aming monitoring yung tao na ito. And umaasa po kayo na lahat ng ating dapat na gawin ay aaksyonan natin at sa panig po naman ng complainant tayo po nakikiusap din at nakikipag-tuloy sa kanila ng kanilang full cooperation na pag makita po nila yung tao na ito ay agad po nilang isumbong sa atin o agad ibigay ang information para sa ganun po ay magawan po natin kaagad ng aksyon. Cap Martinez, magandang hapon po. Sir, magandang hapon po. Sir, ano masasabi niyo tungkol sa pagkatao ni Sir Gary Labanon? Si Sir Gary, nangyari po yan dati, nagpa-responde sa amin sa barangay, nagpa-responde yung misis niya. So, isang beses lang naman po nangyari po dito yun, sir. Maliban doon, wala naman po akong natatandaan na nagkaroon pa siya ng ibang nagawa o ginawa dito sa kapitbahayan niya o sa asawa niya. Aspeto ng paggamit niya ng droga. May nababalitaan ba kayo, sir? Na itong si Gary Labanon ay lulong, gumagamit, bumibili, nagtutulak ng droga? Naririnig ko lang po na gumagamit po sila. So wala naman kaming proof. So yun lang naman po. Kasi inaalam din naman po namin sa mga kapitbahay nila na kung ano yung mga status ng mga kabarangay namin at sabi nga namin sa kanila na magsumbong din sa amin kasi hindi naman po namin pantay lahat yung lugar po namin. Okay. As to yung lokasyon ngayon ni Gary Labanon, Cap, mayroon ba kayong masasabi sa amin? Kung nakita nyo siya dyan sa barangay recently, yung mga tanod nyo, narondahan, na andun siya? Sa ngayon po, sir, wala po akong maibigay na informasyon na andyan siya. Lagi kong sinasabi sa mga kabarangay namin na kung yung mga yan, mga ganyan, halimbawa, makita nila, ipaabot nila sa amin para respondihan po namin. Maraming salamat, Cap So, wala Martinez. pong Thank you. problema po. Thank you. Punta po kami, Colonel, no? Tignan natin kung saan tayo pwedeng magtulungan regarding sa filing ng kaso na to, Colonel. Opo, attorney. Salamat po. Yun lang inaalala namin kasi lagi siya madalang itak. Kung magtatagal pa, baka mapatay din na kami. Magre-request kami ng security ninyo na kayo ay paparondahan namin hindi lang sa barangay, Pati yung pati ng polis. yung tubig namin kasi yung tubig na ginagamit namin doon sibol. Tuwing hapon pupunta siya doon sa ilog, nawawala yung tubig namin. Siyempre kung aayusin namin, nandun siya. Andun, opo. Hindi namin papabayaan yung security niyong dalawa, sir, na mag-ama, no? Sige po, attorney. Salamat, sir. Schedule na lang po natin yan, tay, ha? Salamat po.